aning araw po nila. Tama? Kasi pagka month-end, magpapadala na po tayo sa kanila. Sabi nga po nila, makapangyarihan ng mga kababaihan kasi sila po ang nagmamanage ng finances po natin. Tama po ba? Okay. So, before we start, papakilala po muna po pala ako. Ako po si Piolo. Nakakain mo naman. Sorry, hindi po nakapunta si Piolo, pero ako na lang po muna pumunta. My name is Mickey Alejandro and I'm from BDO, Bangko de Oro po. So, pamilyar naman po tayo sa BDO, tama po ba? Yes. So, ngayong araw po nito, of course, pag-uusapan po natin ang kahalagahan po ng pera. Okay, dahil ang mga Pilipino, tayo kasi mga Pilipino, masisipag tayo in terms of savings, lahat siya ginagawa mo natin para makamit po yung tinatawag nating financial freedom. But the problem is, pagka nasa abroad na po tayo, may mga instances na nawawala po tayo doon sa direction po natin. Tama po ba? So ano po ba yung mga main reason niyan? Probably because nung nag-OFW ka, ikaw ay nasa Philippines, hindi ka pa kumikita kung ano man yung kinikita ko ngayon. Now, meron tayong temptation wherein na gusto natin pa-purchase yung mga bagay na hindi natin nakakamit before. Again, there's no problem on that, pero as much as possible, mas maganda, aligned pa rin tayo sa goal natin as an OFW. Because at the end of the day, we wanted to be with our family in the Philippines, magkaroon tayo ng enough savings, meron tayong enough investment para makapit po natin yung financial freedom. So ngayong hapon po na ito, ang tanong ko lang po, may ipon na po ba? Parang mali ata yung tanong ko. Sige, ulitin ko po. May resibo na po ba? Marami. Importante po ba ang resibo? Importante po kasi laging po tatandaan, yan na lang yung natitira, ala-ala po natin. Okay. So for today's topic po natin, didiscuss natin yung 4 topics na importante po towards financial freedom. Sir, next slide. Okay. So for the first topic, kailangan po nating magkaroon ng tinatawag na goal setting. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, pag nag-iibang bansa ho tayo, by the way, kami po, seasoned speaker po kami ng mga OFWs, especially when they're undergoing pre-departure orientation seminar. Okay, tuwing nasa seminar po kami ng mga papalis na OFW, madalas pag tinanong mo sila, ano ang reason, bakit ka nag-iibang bansa? Ano ba ang number 1? Para sa pamilya. Number 2, para makabili ng property. Number 3, para pumuti. Iba ata yun, okay? So, lahat tayo may mga reason. So, pagdating po natin sa abroad, number 1 priority is to set our goal. Ano ba ang mga plano natin para sa goal po natin? Next slide, sir. Okay, nag-a-abroad tayo, kagaya nga na mention ko kanina, of course, gusto natin magkaroon ng sariling bahay. Di ba? Gusto natin mabigyan yung mga anak po natin na magandang edukasyon. Pwede natin silang i-enroll sa mga magagandang paaralan na nakakapag-provide ng magandang education system. Of course, gusto natin habang nag-iibang bansa tayo, makapag-put up tayo ng business. Okay? Para yun yung parang retirement plan po natin. Okay? And lastly, gusto natin magkaroon tayong lahat ng maginhawang retirement. Okay? Mostly kasi ng mga kababayan po natin sa abroad, hanggang nasa peak ka pa ng age mo na kaya mo pa magtrabaho. Like for example, if you're in the service field, kaya mo pa magtrabaho at the age of 30 up to 45, pinaka-late na yung 50, kaya pa nakatawan natin. But, yung trabaho natin is dependent sa sarili ho natin. So, kadalasan ng mga OFWs natin, they're aiming na magkaroon ng magandang retirement pag uwi sa Pilipinas. Retirement na yung tipong, yung pera mo, nagtatrabaho na para sa iyo. Pag uwi mo, may business na namamanage ang pamilya po natin. Kasi pag nag-retire po tayo, ano po ba yung life expectancy natin? Normally, ang life expectancy natin nasa 60 to 70, di ba? Kasi pabago-bago ngayon ang panahon. So by that time, ang gusto ko po sanang iparating, aligned pa rin po tayo. Of course, lahat po yan gusto natin makamit. At panigurado po ako, hindi po yan makakamit ng sabay-sabay. Di ba? So ang susi lang po dito, of course, is pumili lang po tayo
meron tayong tinatawag na short-term at long-term goal. So ano ba yung mga short-term goal natin? Yung short-term goal natin, of course, yung achievable within this period. Pag nagplano po tayo about sa goals po natin, kailangan mag-set po tayo ng specific timeline. Timeline wherein, kaya po natin siyang i-achieve. Okay? Sige, next slide, sir. Okay, sabi nga ho nila, madalas po, no, pagka nagplano ka, pagka nangarap ka na walang plano, mananatiling pangarap lang yan, di ba? A dream without a plan is just a wish. So, ibig sabihin, kahit mangarap ka ng mga bagay na gusto mo after your retirement, after doing your job as an OFW, kung wala po tayong ginagawang action or plano, hindi po natin yan makakamit. Next slide, sir. Okay, next. Yung next answer. So ano po ba ang mga kayang-kaya mindset para maabot ang ating pangalan? So number one, as I mentioned, kailangan meron po tayong goal. Linawin po natin ang importante para sa iyo at para sa pamilya mo. So ikaw kung as new OFW ka, ang purpose mo is magkaroon ka ng bahay para sa pamilya mo or mauuwian ng pamilya mo, at least kampante ka na pagtanda ng mga anak mo, meron silang mauuwian. Of course, you have to focus or you have to priority having your own house and lot. Okay? So, kailangan malinaw po ang plano po natin. Number two, i-achieve po natin kung ano po yung plano po natin. So, once you set a timeline, you have to set your action as well. Okay? Hindi naman pwedeng plinano mo yan, then wala kang gagawin na action. So, ang mangyayari po dyan, magpe-pending lang din siya. So, lagyan natin siya ng action. And then when we say action, of course, lalagyan din natin ng amount. Like for example, gusto mo magkaroon ng property next 2027. So, paano natin siya sisimulan? By this month, and sa mga succeeding months and years natin, dapat may certain amount na po tayong ilalagay doon sa plano po natin. Okay? And then lastly, dapat kaya mong simulan at tapusin. Ang susi lang po dito sa goal setting po natin, mga ma'am sir, of course, is yung consistency. I know sa lahat ng bagay, even at our work, of course, sa ibang bagay na ginagawa mo natin, napakahalaga po ng salitang consistency. Kasi pag hindi ka consistent sa ginagawa mo, hindi ka makakakita ng magandang result. Di ba? So as long as you're consistent and committed to your goal, makakakuha ka ng magandang result. Okay? Next po. Okay, so kagaya nga na sinabi ko kanina, number one, nag-set na tayo ng goal. Ngayon, paano naman po natin makakamit yung goal? Pupunta na tayo doon sa execution natin. So anong execution natin? Of course, kailangan natin mag-save. Di ba? Paano ba mag-ipon? Sir, nakakapag-ipon lang po ako pag tuwing may sobra po sa perang kinikita ko. Okay, wala naman mong problema po yan. Kasi pag nag-ibang bansa tayo, especially sa mga OFWs po natin na nakikinig, iba-iba kasi yung bit-bit ng OFW na responsibility pag nag-a-abroad. So, posible na para sa isang tao na to mag-aanang pagsasave, pwede rin naman sa isang kapwa, sa mga OFWs natin na iba, mahirap yung salitang pag-iipon. But the key to savings is consistency as well. Okay? Di bali ng maliit ang iniipon, basta tuloy-tuloy. Okay? At hindi naman kinakailangan buwan-buwan. Okay? Kung kaya mo buwan-buwan, bakit hindi? Basta ang susi dyan, kung may opportunity, let's save. Okay? Ano ba ang savings? Next, sir. Okay. Normally, kagaya nga ng binanggit ko kanina, ang mga OFWs natin, they tend to expend yung mga kinikita nila na mas malaki pa doon sa kinikita nilang salary kada buwan, di ba? Nagiging expensive sila. So which result to 80% of our OFW, nagkakaroon sila ng kawawang retirement. Pag sinabing kawawang retirement, nasa Pilipinas sila, kasama nga ang pamilya, pero nagkakaroon din sila ng mga loans, di ba? Okay, nangungutang sila to survive lang yung daily nila, and sad to say, only 20% of our OFWs, families of an OFW, sila lang yung literated, financially literated when it comes to savings. So I don't know, hindi naman natin nila lahat, but probably meron lang din possible na information na hindi nila nag-get, especially with the family. Kaya importante po na as an OFW, hindi lang ikaw na nagtatrabaho sa abroad ang literated.
Of course, kailangan isama mo rin ang family mo. Kasi ang savings is a family effort. Hindi lang pwedeng ikaw. Kailangan ng pamilya mo rin sa Pilipinas. Next, sir. Okay. Gawin ang tamang pag-ipon. Paano ba ang tamang pag-ipon? Of course, you have to consider yung mga things bago ka mag-ipon. Unang, tatanungin mo ang sarili natin, nakapag-settle ka lang ba sa utang? Of course, ang utang dapat binabayaran ha. Sabi nga ho ng mga OFW sa akin, Sir, ang utang po ba masama? Okay, actually, ang utang, dalawang klase yan. May good debt and bad debt. By the way, mamaya, i-explain po natin ang difference of good debt and bad debt. At may mga OFW din po akong nakakausap, sabi ho nila sa akin, Sir, alam niyo ba pag may utang ka, ligtas ka? Napatanong po ako, bakit? Kasi pag may utang ka, yung pinagkakautangan mo sa Pilipinas, pinapanalangin na maging ligtas ka para makapagbayad ka sa kanila. Okay? So, handa na po ba ang emergency fund kung sakaling magkasakit o hindi inaasahang gastos for treatise event? Pagka kung sakasakali nagkasakit ang pamilya kong natin, kadalasan pag hindi tayo prepared, wala tayong mga insurances, nagdideplete yung budget po natin. Tama? Which is commonly nangyayari. Pag may nagkasakit po sa pamilya ko natin, wala tayong health card or something na magbabackup doon sa emergency fund na yun, napipilitan po tayong kumagat doon sa iniipon po natin. So pag kumagat ka doon sa iniipon natin, back to square one ka na naman, kailangan mo na naman bunuin yung target savings po natin. Okay? Next slide, sir. Next. Okay, ano po ba ang pag-iipon? Ang pag-iipon, basically, saving o kaugalian ng pagtatabi ng bahagi ng iyong kinikita. Diba? Lahat naman po tayo, alam na natin pag sinabing pag-iipon. Now, paano po ba tayo magsisimula sa pag-iipon? Sir, next slide. Okay, ang nangyayari as an OFW, pagka meron po pumapasok na kita po sa atin, let's say for this month, kumita ho tayo, sumweldo ka, let's say 5,000 real. Ano po ba ang reality? Pagpasok ng kinikita, ano agad ang ibinabawas po natin? Bills. Tabi. Tamara. Di ba? Unahin muna natin yung mga tinabi natin. Baka mamaya, ma-penalty tayo eh. Okay, pagkatapos natin magbayad ng mga bills, ano na yung next? Remittance. Tama? Ano na yung matitira? Expense pa rin kadalasan. Ang masakit pa nga dyan, wala na. Diba? May mga pagkakataon nga po, mga kababayan natin dito, pagka, di ba ba, kumita na sila ngayong month, yung kinita nila ngayong month, wala na pala, naipangutang na. Diba? Hinihintay na lang po pala nilang dumating yung sweldo nila kasi kailangan na nilang ibayad. Which is masakit, diba? As an OFW, hindi mo masasabi kung gaano ka katagal nag-iibang bansa. As much as possible, as much as we want to, dapat meron tayo na itatabi at least percentage of our salary. Okay? Sir, next. Okay, ano po ba ang tamang pag-ipon? Pagpasok ng kinikita, of course, magsubi na ho tayo ng gusto nating ipunin. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, hindi kinakailangan malaki. Okay? Ang mahalaga, meron kang percentage na ipaprioritize. Bakit mo kailangan i-prioritize? Tandaan po natin ha, may goal po tayo. Okay? Hindi ka lang naman basta nagtatabi para lang may savings ka. Nagtatabi ka kasi may goal ka. At ang primary goal natin, magbe-benefit yan sa sarili mo at sa family mo. Tama po? Okay, pagpasok ng kinikita, ideal solution is, pagpasok ng ating salary, ibawas po ang iipunin, matitira ay gastusin. Tama? Okay, so hopefully, ma-influential po natin yung mga OFWs natin na of course, i-prioritize pa rin natin yung saving. Sabi nila, sir, yung saving, madali lang naman yan eh. Kaya-kaya naman po namin yan. Yes, madali lang, pero mahirap pong gawin. Okay? Again, ang key of savings is consistency and discipline po. Next slide, sir. Next po. Ayan, on to the next. Ayan. So as I mentioned before, ang pag-ipon, again, hindi lang po yan gawain ng isang OFW. Ito, based on my experience, of course, dahil nakakausap tayo ng mga OFWs as well as their families, bakit hindi natin na-reach yung goal natin? Primarily because hindi tayo aligned with doon sa family natin, doon sa gusto nating ma-achieve. Kasi kung ikaw as an OFW, nagdadrama ka sa kanya at sasabihin mo, nahihirapan na ako dito sa abroad, sana makaipon tayo.
but your family in the Philippines, hindi niya nararamdaman yung hirap mo dito sa abroad, ano mangyayari? Of course, kung hindi tayo align doon sa ating plan, hindi rin nila ma-appreciate yung value na itinatabi mo para sa family, di ba? But, pagka sinama po natin ang family natin into the planning, doon sa financial freedom na gusto natin makamit after 10 to 15 years of being an OFW, mas maganda po yung magiging result po niyan. Okay? Kasi guided na yung family mo. Alam din ng family mo na nagtitipid ka, and then as beneficiary, alam na rin nila kung paano nila mapapahalagahan yung pinapadala mo. Okay, kadalasan, di ba, pag nagpadala ho tayo every month end, pag nagpadala ka at hindi pa nila nare-receive, magpa-follow up na. Tama? Kukulitin ka na. Ngayon, pagka dumating na yung pera, sino na ngayon na magpa-follow up? Yung OFW na. Di ba, magtatanong ka na, teka, nakuha mo na ba? Hindi ka muna niyan isisin mga 2 days. Pagkadating ng 3 araw, tsaka na mag-reply yan. Sabihin sa'yo, ubos na. Okay? Again, ang mas maganda pong gawin, pag tayo po ay nagsisave, involve natin ang family. Kasi una pa lang naman, partner mo yan di ba? So, kailangan ang saving, partnership din siya. Priority mo ang pag-ipon, priority niya ang pagbabudget. Okay? Next slide, sir. Ayan. Learn to say no. Tayo kasi mga Filipino, no? Hindi naman nila lahat, pero most of the time, yes guy tayo. Di ba? Pag kami humirap sa atin, yes. Di ba? Pag may nagkasakit, yes. Even though hindi natin kaano-ano, yes. Again, wala naman pong masama sa pagtulong sa kapwa. Pero again, mga ma'am, sir, no? Kung gusto mo makatulong sa ibang tao, tulungan mo muna yung sarili mo. Okay? Okay, learn to say no. Okay, pag may mga bagay na, alam mo yun, na hindi naman na necessary at makaka-apekto yan doon sa target goal mo, learn to say no. Hindi naman masama yan. Hindi naman ibig sabihin na kung hindi ka ngayon, hindi ka na habang buhay. Kung hindi ka lang ngayon, in preparation, doon sa future, na maaahon mo sila. Diba? Sabi nga nila, kung lahat sila nasa taas na, hilahin mo sila. Pero kung parehas kayong nasa baba, anong mangyayari? Hindi mo sila mahihila. So for the meantime, you have to say no. Okay? Learn to say no. Alam ko mahirap, pero konting tiis lang po mga ma'am, sir. Ha? Next slide, sir. Next po. Okay, now, we have to identify, of course, madalas na problema ho natin, di ba? Nagsisave tayo. Pero paano ba namin isi-save to? Sir, naglalakad ako sa mall. May nakita akong bagay, parang natatempt akong bilhin. Ngayon, paano ko mapi-please yung sarili ko na hindi ko siya bibilhin? Simple lang po. Prioritize mo yung mga needs and wants mo. Okay? Ano ba yung mga needs po natin? Necessity to live, di ba? Yung mga kailangan natin. Again, ano ba yung mga wants? Mga bagay na gusto natin. Bagay na gusto natin. Pero pag inisip natin maigi, hindi naman pala natin siya ganun kailangan. So in order to do that, to avoid the temptation, learn to prioritize, learn to differentiate the needs versus wants. Ano ba yung mga needs natin? Mga kailangan nating mabuhay. Let's say, ngayon, necessity na rin natin yung mga loaded internet, of course, to communicate with our family. Ano ba yung mga wants natin? Yung mga wants, of course, yung parang mag-upgrade ka. Upgrade ka na gadget, di ba? I'm not saying na, sir, kaya ko naman po mag-upgrade Wala naman problema kung kaya mo, kung capable ka. Again, it's for some of our OFWs, i-prioritize natin. Hindi yung tipo na parang kailangan mo mag-upgrade ng isang bagay kasi kaya mo siyang bayaran monthly. See, di ba parang may difference yun eh. Parang kaya mo nga siyang bayaran, but you have to take it on a monthly na may interest. Versus doon sa hindi mo pa naman bibili, in the future, mabibili mo siya without the interest. Di ba? So, i-prioritize po natin muna yung mga bagay na kailangan natin. Next, sir. Next po. So now, meron lang po kaming sample slide kung ano po yung mga needs and wants. Next. Yan. So, alam ko naman na hindi po ganyan yung gripo sa mga villa po natin. No? Pero ayan na po kasi yung available pictures sa net. So, ano ba yung mga water? Of course, needs po natin yan. Next slide. Ayan, gadget. iPhone. Yan. Wants?
Of course, I want it. But do I need it? Sa ngayon, need. Sige, para naman majority, pwede natin sabihin na want din natin siya, no? Okay, next slide. Yan. Pagkain. Ako, parang nakakatempt naman yan, sir. Need po ba siya o want? Probably, it's a want. Okay, next. Ayan. Kamay na may pulpo. Ano ba yun? Guys, okay. Of course, necessity to live, di ba? Food. Okay, that's a need. Okay, next slide. Kala ko, sino gumawa ng slide na to? Okay. So now, after, pagkatapos natin, of course, mag-save, that's the execution of our plan. Kailangan naman nating i-manage. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, may tinatawag po tayo good debt and bad debt. So let's go to the topic of debt management. Okay, kabayan, ang mabisang diskarte ay kailangan para makaiwas po tayo sa utang. Again, there are different types of loans. No? May mga loans na beneficial, may mga loans na liability. Okay, let's talk about good debt and bad debt. Next, sir. Next. Next po. Yan, skip na natin yan. Next, sir. Yan. Ano po ba yung mga reason bakit po tayo umuutang? Ayan. Sige nga po, ano po ba yung mga main reason? Probably, para may especially as a first-timer. Yan, sige. Alam natin ang buhay ng isang first-timer. Bakit tayo umuutang? Kasi natatakot tayo, di ba, na yung family natin, wala pa silang fund, so kailangan natin mag-iwan ng percentage. Uso yan sa Pilipinas. Di ba, pag once you go to your agency, may mga lending company na nag-offer ng help sa'yo, para bago ka umalis, ligtas ka na kasi magpa-flight ka pala, may utang ka na. Di ba? So yun yung mga common reasons natin. Pag requirements and all, kailangan po natin yan. Placement fee, emergency, bumili ng sariling bahay, and preparation mo pagdating sa ibang bansa. Okay, just a friendly reminder lang po, no? Pag-uutang po tayo, of course, we have to consider kung kaya ba natin siyang bayaran. Not to the point na uutang po tayo, pero ang magsasuffer din, eventually, ikaw at yung family mo. Kasi most of the time, napapansin po natin, no, sa mga Filipino, uutang sila. Hindi nila iintindihan kung ano yung magiging impact sa kanila. Kasi kailangan nilang i-prioritize yung emergency na nasa harap nila. Pero ang nangyayari, after ma-solve yung emergency na yan, nagka-suffer na sila on a monthly basis. Diba? Minsan, nagpa-pass due ka na doon sa utang mo, kakainin ka ng penalty. So, wala naman, kung may emergency, of course, kailangan nating solution ng emergency. But again, just a reminder, pag uutang po tayo, let's be more conscious doon sa utangin po natin. Iwasan po natin kung hindi naman kinakailangan. Okay? Kasi at the end, para mo naging sinugal yung 2 years of being an OFW doon sa pagbabayad ng utang, di ba? Kakaalis mo pa lang, pero yung kikitain mo na sa loob ng 2 taon, parang kinash advance mo na kagad. Parang ganun kasi ang nangyayari. Okay? Next. Pero of course, again, meron naman din kagandahan ang pangungutang, di ba? May tinatawag po tayong good debt and bad debt. Sige, ano po ba ang example ng mga good debt? Ang good debt, of course, inutang mo para magkaroon ka pa ng panibagong asset, another source of income. Ano po ba yung mga klase ng utang na pwede nating gamitin as source of income? Of course, pwede tayo magtayo ng business, di ba? Okay, business. Ano po ba yung mga klase ng bad debt? Yung mga bad debt, of course, yung uutang ka for your personal needs lang. Yung mga bagay na leisure lang, ipangungutang mo pa. Diba? So, ano ang difference doon? Sa good debt, of course, yan yung bagay na ipinangutang mo, pero yung inutang mo, magtatrabaho para sa'yo. Diba? Your money will work for you. Now, every year, of course, pagka may mga businesses ka na tinayo, may utang ka dyan, namumuhunan ka dyan, of course, ang nagbabayad na yan, yung binuo mong negosyo. Okay, so nagtutuloy-tuloy na siya. Yung liability mo sa utang, nagiging na siya, passive income mo. Nakakatulong pa siya sa iyo, sa personal asset mo, doon sa income mo. Pero yung mga bad debt na yan, sa madaling salita, liability lang talaga siya.
Imbis na nakakaipon ka ng percentage, at least 20 to 30% of your salary na iipon mo, nagdi-deplete siya into 10%. Bakit? Yung 20% kasi obligado ka magbayad ng utang. Okay, bakit siya tinawag na bad debt? Like for example, bumili ka ngayon ng isang magandang phone, amounting to 100,000. After 5 years, magkano yung amount niya? Half the price, tama? Pero kung may inutang ka na 100,000, tinayo mo ng business, after 5 years, sa tingin mo, magkano na siya? Sabihin na natin maganda ang takbo ng business. Of course, there's a risk, di ba? Pero at the end, alam mo na yung perang inutang mo, nilagay mo sa business, and then it will work for you eventually. At alam mo, after 5 years, lalaki po siya. Okay? Sige, next, sir. Next. Okay. Ano ba ang mga kayang-kaya tips sa pangungutang? Of course, number 1, kung kayang umiwas po tayo sa pangungutang. Kasi again, ang utang is utang. Okay? Pag umutang po tayo, liability po yan and responsibility po natin yan na bayaran monthly. Now, nagkakatalo lang po yan kung ang inutang mo ay makakatulong sa iyo o makakasama sa iyo. Kung may utang na, of course, kailangan iset aside po natin yung pang-settle natin. Again, as an OFW sa atin, medyo malaki mga interest po natin pagdating sa mga loans. So as much as possible, kailangan i-save din po natin yung mga sarili po natin sa mga negative record pagdating sa utang. Okay. Lastly, wag po natin ipangutang yung pambayad natin sa isang utang. Di ba nangyayari po yan? Dito sa community natin, di ba nangyayari po yan sa iba na may utang ako kay client A, may utang din ako kay client B. Ngayon, paano ko mababayaran si client A, client B? Kailangan ko kumuha kay client C. Diba? Hanggang sa nagpapatong. Kumbaga yung utang mo parang naging networking na. Patong-patong na siya. So, kailangan mo ng bagong mauutangan para matapalan mo yung utang mo doon sa mga nasa baba na utangan mo. So again, magsasuffer po tayo pag hindi po natin na-manage ng maayos yung ating uutangin. Okay? Again, there's a good debt and a bad debt. Now, we have to manage it properly po. Next. Next po. Okay. So, last topic po natin, of course, is the budgeting. Ayan, kagaya nga ng sinabi kanina, na-discuss natin ang goal setting, na-discuss natin ang proper savings, ang debt management, and then lastly, budgeting po. Okay, ang budgeting, hindi naman siya naiiba doon sa savings. Kasi pag sinabing budget, mostly since tayo pong mga OFW nasa abroad, no, ang nagbabudget talaga is yung mga family member po natin. So kayo po, kung kausap po natin yung mga pamilya po natin ngayon, nasa phone po sila, pwede nating i-share sa kanila yung knowledge sa pagbabudget. Kasi ang budgeting, isa po yan sa mga important factor towards financial freedom. Kasi kahit gaano kalaki yung kinikita mo natin, pero kung hindi ka knowledgeable into budgeting, mawawala rin po yun ng saysay. Okay? Next. Ano po ba ang budgeting? Ang budgeting ay isang pagsasaayos o pagpaplano at paglalaan ng kinikita po natin. Especially kung ikaw ay OFW or even locally employed. Lahat naman po tayo on a monthly basis, meron tayong ginagawang budgeting. Tama? Sa pagbabudget, of course, naka-plot na kagad yan kung saan mapupunta yung portion ng kinita mo. Pwedeng sa investment, pwede rin po siya sa mga expenses po natin. Of course, yung daily expenses natin, we have to consider that. Electricity, accommodation, lahat yan. So, ang susi lang po dyan, let's budget it properly. No? Paano po ba tayo magbabudget? Pag nagbabudget tayo, naglalagay tayo ng certain amount. Tama? Okay. Ngayon, pag naglagay mo tayo, let's say, sumweldo ka ng 5,000. Ang binudget mo for your monthly expense 1,000 real. Ngayon, pagka lumabas po tayo, namasyal po tayo, at napansin po natin na, teka, parang mag-i-exceed ata ako sa budget ko for this month. Maganda po ba yun o hindi? Of course, makaka-apekto po yan sa budgeting natin. Hindi, di ba? Kasi nag-exceed ka na doon sa budget mo eh. And now, ang magsasuffer po niyan, yung other department na nakaplat mo doon sa expenses mo. Like for example, lumagpas ka na ngayon sa 1,000 real sa expense mo. Gusto mo nang kagatan yung savings mo. Ngayon, naka-apekto na siya doon sa savings mo at the same time, doon sa sinet mo na goal.
Diba? Doon naman sa sinet mo na goal, hindi mo na siya ma-achieve doon sa timeline na binigay mo. Kasi nga na-adjust siya. Ganon ka-importante po ang budgeting natin. Next slide. Okay. Paano po ba gumawa ng budget? Of course, lahat naman po tayo aware kung paano natin i-execute ang budget. No? Number 1, ilista ang netong buwanang kita. Yung net income po natin. Number 2, subtract ang target savings o ipon. Kagaya nga ng kanina na pinakita natin doon sa second topic natin, how to save properly. Of course, pagpasok ng income, ilas kagad natin ang ipunin. So let's prioritize the saving. Regardless if it's 15, 20%, as long as naka-emphasize doon sa budgeting mo yung importance ng savings, i-prioritize po natin kagad siya. And number 3, planuhin at tipirin ang natitirang pera bilang budget para sa lahat ng gastos, kasama ang utang. Yan. Okay. So, nandun na po pumapasok yung iba-ibang expenses po natin. Daily expense, transportation, isama na rin po natin dyan yung kain natin. Of course, priority natin yung pagbabayad ng utang. So, kailangan po, aligned po siya lahat. Okay? Hindi ka pwedeng lumagpas sa ganito para lang makamit mo or ma-please mo lang yung sarili mo na nagawa mo siya ngayong month. That's the importance of budgeting. Number 4, i-assess at ayusin ang monthly budget. Okay, kadalasan, hindi naman habang buhay nagbabayad ka. Especially kung, for example, may binabayaran kang phone ngayon. Natapos mo na siya for 2 years. Now, yung portion na yon na binabayad mo sa phone, on your 3rd year, saan mo siya ilalagay? Ilagay na rin natin siya sa savings. Kasi mostly, ito po nangyayari to. No? Pag may binayaran tayo, nakalat na yung expense natin. Like for example, 400 real, nagbabayad tayo monthly. Natapos na natin siya for 2 years. Ang mindset po natin mga kadalasan, no? Yung 400 na yon, budget mo na yon sa panibagong gadget. Diba? Ganun yung nangyayari. Instead na yung 400 na yon, i-add mo siya for your savings para at least mas mabilis mong ma-achieve yung goal mo. Yung 400 na yon, hindi, may budget naman ako sa sarili ko para doon sa personal needs, doon sa mga expenses na gusto ko. Ganun na nangyayari. Okay? Again, wala naman pong masama. But at least, let's be reminded na meron pa rin po tayong goal to achieve. Okay? Next, sir. Next slide. Okay. Hatiin ang gastos sa fixed expenses at variable expenses. Siguraduhin po natin na maglaan ng pera sa budget para sa gastos mo abroad. Okay? Hiwalay ang gastos ng pamilya sa Pilipinas. Okay? Ano po ba yung mga... So, paano tayo makakapag-budget properly? Of course, kailangan po nating i-differentiate yung fixed expenses sa mga variable expenses. Ano ba yung mga fixed expenses? Obligado ka. Nabayaran mo siya in a monthly basis. Tama? Kagaya po yan ng utang, renta sa bahay, insurance, and tuition fees. Okay? Then, lastly, variable expenses, kuryente, tubig, and groceries. Okay? So, para po sa ating lahat ngayon, let's learn lang din po to prioritize kung ano ba yung dapat unahin natin in terms of budgeting. Again, lahat po tayo may iba-ibang expenses, but again, para mas guided po tayong lahat, try po nating i-apply sa sarili po natin kung ano po yung mga applicable na way para mas ma-emphasize din po natin yung importance of budgeting and saving. Okay? Tingnan po natin maigi yung fixed expenses and variable expenses po natin. Okay? Last 2 slides. Yes, sir? Gising pa po ba kayo? Okay. Yan. Next. Next slide. Okay, kagaya nga ng sinabi kanina, no? Pag kumikita ka, i-list mo na kagad yung iipunin mo, no? Doesn't matter kung gaano kalaki, basta dapat prioritize po natin yung ipon po natin. Then lastly, doon na natin isettle yung mga fixed expenses po natin. Next slide, sir. Next. Yan, medyo lang, sir, ha? Next po. Natakpan. Ayan, okay. I think that's it po. Klaro po ba yung ating topics for today? Ayan, ano po ang natutunan? Huwag pong sabay-sabay.
Okay. Again, basically, mga ma'am, sir, again, as an OFW, I highly suggest na i-prioritize po natin na magkaroon po tayo ng mga personal savings po natin. Again, ang savings, madali lang po yan sabihin pero mahirap gawin dahil sa mga bagay na hindi po natin ine-expect. No? Pero kung kayo po disciplined enough, meron po kayong commitment sa mga goal po natin, makakayanan po natin yan. Kasi sabi nga po ng BDO, we find ways po na isingit pa. Okay? Yan po. Maraming salamat po sa pakikinig po sa topic natin for this afternoon. Of course, sana may mga natutunan po kayo at kung meron po kayong mga katanungan, maaari lang po kayong mag-message po. Andiyan po yung number ko po sa screen. Ayan. Pwede nyo pong i-save ang aking number. Magpapakilala lang po kayo ha. Kasi madalas may tumatawag po sa akin. Or minsan pag tinawagan ko, ayaw ako sagutin. Kasi akala taga-home credit po ako. Hindi po ako maniningil ha. You can save my number if you have any questions or inquiry. Pwede po namin kayong matulungan po. Okay? Once again, maraming salamat po sa inyo at palakpakan po natin ang ating mga sarili for this afternoon. Thank you for listening and sana nag-enjoy po kayo. Yeah. Maraming salamat po.